Yes, hello mga ka-inspirasyon. Nandito kami ngayon sa San Andres, Quezon. Welcome. Actually, palabas na kami niyan. Ayan. So, andito lang yung mga kasama nating mga, anong tawag sa inyo? Cyclist, no? Opo. Cyclist. Dito kayo. Delikado dyan. Ayan, mga cyclist na encounter natin sila sa ating pong pag-ikot dito sa loop dito sa San Francisco, San Andres, tapos pa San Narciso na nga tayo. So, syempre, kasama natin sa vlog sila. Pakilala muna kayo. Ito si brother. Brother, ano pangalan mo? Ako po si Arjan Lawrence Florante po. Ayan. Ilan taon ka na? 15. 15 years old. So, nag-aaral. Sa Lucena po. Lucena. Lucena, Okay. wow. Kasi ngayon ay Bakasyon. bakasyon. College ba? High school? High school pa lang. High school. Ito si brother naman. Ano po? Liam Liam. Tayamora. Ilan taon na? Si Saista po. 16. Nag-aaral. Yes po. Ayan. Bakasyon din. Opo. Okay. Sige, ito naman. Drew Malasaga po. Drew Malasaga. Ayan. Ilan taon na? 12 po. Ayan. Maraming salamat. Siyempre, meron akong kaunting katanungan sa inyo. Yung bang pagbabike, ano yan, talagang ginagawa nyo dahil may competition o ginagawa nyo para sa, pagsasanay, healthy. Lapit ka dito. Brother, dito ka. Baka tayo ay mahagip. Ayan. Pasok ka pa dito. Pasok ka pa. Dito. Ayan. Ayun. Sino unang sasagot? Ako. Sige. Ano lang po, para papasaya lang po. Parang parang Fun lang po. ayun, or enjoy yung Pero alam mo, bukod dyan, syempre, meron kasi akong mga napapanood, mga nagsasabi na yung pagbabike, isang magandang exercise din yan. Yan ang pinaka rin. Bukod doon, pwede pang ginagawa rin nila kasing parang sport, di ba? Kaya kung mapapanood na sa mga social media, may mga talagang nagbabike sa bundok, talagang magiging ma-miss ka dahil tatalon doon sa isang bundok, pagbaba, Pero, pag nakapanood ka ng ganun, para bang na-imagine mo, parang gusto mo rin gawin. Namamotivate. Namomotivate yun, motivation. Ito naman si brother. Opo. Para ano lang po sa akin. Hobby rin po tapos exercise. Exercise, yan. Alam nyo, sa nangyayari ngayon sa kasalukuyan, isa sa pagkakaroon ng sakit ng tao, yung hindi nakakapag-exercise. Kaya iba pa rin yung lagi tayo nakapag-exercise, napapawisan, kumbaga lumalakas yung ating immune system. Oh. Kaya the best na exercise. Ikaw naman, brother? Panglibangan lang po. Libangan lang din. So, kayo talaga, magkakabarkada kayo? Opo. Since Since birth? Ay. Ayan. Pero ito ang kasunod kong tanong. Siyempre, napakaganda na ma-encourage din natin yung ating pong mga kasama mga kabataan, mga kapwa kabataan. Kasi sinasabi natin at pinaniniwalaan natin yung sinabi ni Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero sa nakikita nyo na takbo ng yun nangyayari sa mga kabataan ngayon, kayo lang, sa observation nyo lang, ito muna si brother, sa observation mo lang, masasabi pa ba natin ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Para sa akin pa yun po. Masasabi mo pa? Oo. At bakit, syempre? Ito na ako. Sige, call on friend. Sige, yun, same Ako, question. Para sa akin naman po, kasi kung napapansin ko po kasi sa social media ngayon, halos po ng kabataan, politically aware na po. Kasi kung napapansin ko po talaga yung mga pagnanasa ng bata na bumoto ngayon, yung mga halos po yung mga teenager ngayon, gustong bumoto po kasi naniniwala sila sa yung mga bobotohin po nila ay may magaganda pong plataforma kaysa po sa mga binoboto ngayon ng mga kabataan, ng mga matatanda ngayon. Kaya yun po ang napapansin ko. Ayun, napapansin mo. Ikaw ng brother. Wala po ako masagot. Wala po ako masagot. Wala kang masagot. Oo. Pero, totoo naman talaga yun na dapat ang kabataan maging pag-asa ng bayan. Paano? At sinong kabataan? Dapat yun din yung masundan nating track Sino kabataan? Yung bang mga kabataan? Kasi, hindi naman lahat, syempre. Pero may mga nababalita mga kabataan nandun sa barkadahan, nag-inuman, may nangyari sa ganito, may nangyari sa ganyan. Tapos mayroong mga, syempre, biktima rin ng kawalan siguro ng kamalayan na, syempre, alam naman natin na may umiikot na sumisira sa kaisipan ng kabataan. Lalo na yung droga. Ayun. So, sana, yung mga kabataan na sinasabi natin pag-asa, syempre yung
gumagawa ng mabuti. Opo. Ano, yung sabi nga lang eh yung ang nasa niya talaga. Kasi tayo, kagaya ngayon, may mga pangarap tayo, 'di ba? Puntahan mo natin yung pangarap. Bro, anong pangarap mo? Seaman po or either doctor. Dalawa, kumbaga may option ka para at least. So, syempre, pangarap mo 'yan na makapagsiman, lahat ng paraan gagawin mo para makapagsiman ka, 'di ba? So, may inspired ka doon sa mga bagay na ano ba yung mga dapat kong gawin para maabot ko yung pagiging seaman. Siyempre, una, mag-aral tayo mabuti. Para wag tayong masangkot sa mga kung ano-anong gulo. Ano, yun, si brother naman. Ano ang pangarap mo, brother? Pangarap ko po maging doktor din po. Doktor. Opo. Kumbaga, ano yan eh. Sabi nila ang doktor ay isang dalubhasa. Depende. Kasi iba-ibang klase yung doktor. Pero anong particular na doktor? Ano po, gusto ko pong maging doktor, yung maging, sa ano po OB-GYN. OB-GYN. OB-GYN talaga, doktor. Sige, choice mo yan. Nasa sa iyo, sa puso. Okay. OB-GYN. Ikaw naman, brother. Police po, pag di Police. ginaya, gaming. Kumbaga may option. Ganyan naman talaga tayo. May plan A, may plan B tayo. Para, kumbaga, hindi tayo mawala dun sa ating track. Kasi minsan, alam nyo ba, mayroong mga bansa na ang mga kabataan, halimbawa, pumasok sila sa isang course. Yung tila pararamdaman nila na parang hindi nila maabot, ang ginagawa nila nagpapakamatay. Merong aware kayo doon. May mga bansa na ganun. Halimbawa, isang course na ganun, parang delinquente siya. Siyempre, parang ayaw niya siguro masabihan o kung nagpapakamatay. Yun ang isang bagay na wag nating gagawin. Kasi ang buhay, bigay ng Diyos yan para gamitin natin sa paggawa ng mabuti. Minsan, dumaranas tayo sa mga pagsubok. Yung gusto natin, minsan na tayo kumbaga sabi nila nabibigo. Masakit sa loob. Lalo na kung tayo ay hindi na wala na kabataan, di ba? May kilala rin kasi ako na magandang lalaki siya. Pero dahil sa isang babae na tinanggihan siya, nagpakamatay siya. Parang yung buhay niya, inilaan lang niya doon sa mga ganun. Pero damdamin talaga yung nararamdaman na kung hindi tayo mag-iisip, mapapahamak tayo. Ngayon, anong punto lang? Ang punto, bawat bagay na ating gagawin, pag-isipan natin na mabuti at lahat ng problema dapat isipin natin, may solusyon. Hanapin lang natin. Ayun, ganon. Bilang mga kabataan, para tayo maging pag-asa ng bayan, unang-una, dapat may takot tayo sa Diyos. Ayan. Ano masasabi mo, bro? Dapat po lagi tayong put God first po. Yun, the best yun. Yung, alam mo yung pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, malaking bagay. Minsan kasi, kaya ang isang tao napapamak dahil sa kayabangan. Dahil sa, ako, magaling na ako, parang gano'n. Pero yung, pag nagtiwala ka sa Diyos, pag natakot ka pala sa Diyos, yung yabang na mawawala sa iyo. Yung pagpapakumbaba, yun yung iyong kumbaga yun yung madadala mo. Malaking bagay para sa mga posisyon kung ano man ang mga gusto ninyo. Kagaya ni brother, pangarap mo maging pulis. Tingnan mo yung may mga hindi, alam mo, nagiging nagiging masama lang sa paningin ng ibang mga tao ang mga pulis dahil doon sa ilan. Doon sa ilan lang ilan na nangyayari na nagbabiral minsan. Pero karamihan talaga sa nagpupulis gusto niyan makatulong. Gusto niyan mapangalagaan yung peace in order ng kung saan siya naka-assign. Pero dahil sa ibang mga pulis, nagiging masama yung image. Pero iilan lang yun. Siguro hindi naman dingid sa inyo mga kalaman. Sa social media, marami mga nai-issue. Mga natatanggalan ng posisyon o naaawul o kung ano man dahil sa hindi nila pagtupad dun sa kanilang mga tungkulin. Kaya bilang mga kabataan, sana tayo ay maging pag-asa talaga tayo ng bayan. Maging tayo, maging halimbawa tayo dun sa ating mga kapwa. Mahalaga yun, maganda yun. Maging inspirasyon natin, yung mga tingnan natin yung iba na talagang ma-inspire tayo na kinaya nila, dapat isipin mo, kaya mo rin sa tulong ng Diyos. Mapahaba tayo, baka gusto nyo mag-shoutout, bro, sa mga Sa ano po? Gusto mo bumati sa mga classmate mo? O iba pa? O ano man?
Shout out po kay dito. John Robert Malate po. Yan, Lord. Kaibigan mo. Shoutout po yan sa sa lahat ng tropa na po. Yan. Shout out po sa mama ko at saka sa kapatid ko. Ayun. Maraming salamat sa counting oras. At sana pag napanood ng iba nating mga kabataan ay mag-inspire din sa kanila na maraming mga kabataan talaga gusto makagawa ng mabuti. Hindi ko mo kabataan puro bisyo, puro ano. Pero syempre dapat pasunurin tayo sa ating mga magulang. Ano? Ikaw ba bro, nag-uwas ng pinggan? Opo, nag-uwi. Pag inutusan ka, may pagkakataon may pagkakataon ba na, may lakad ng barkada, inutusan ka, ano yung inutusan ka ng magulang mo? Hindi ka naman Hindi na po, tatabog? Hindi naman. Gagawin ko po agad para Yun ang dapat. Gagawin mo agad para payagan. May pagkakataon ba, brother, na gano'n? Opo eh. Hindi naman po naiwasan. Hindi na iwasan. Pero tatandaan natin na magulang ay magulang at ang ibig ng magulang ay mapabuti tayo. Dapat lang. Yun, bro. May pagkakataon na gano'n. Meron din po. Meron din talagang part na yata ng ang kabataan yun, Pero tatandaan natin, magulang natin dapat mahalin natin. Okay? Sige, hanggang dito na lang. Pero bago yun, picture muna ako sa inyo. Sige. Okay ba? Opo. Okay, maraming salamat. Cut mo na, Kim.